diesel sa gasolina? Pwede bang paghaluin? So, accidentally ba na makargaan ng diesel yung motor mo? So, ano kayang mangyayari? Masisira ba ang makina? Kung gusto mong malaman, panoorin mo to hanggang huli. Good afternoon sa inyo mga kabiker. Una sa lahat, purihin ang Panginoon dahil ito na naman tayo sa biyaya ng Panginoon, nakakapagbahagi tayo ng tutorial, no? Salamat sa pag-click mo ng video, hindi ka nagkamali dahil hindi lang ito yung tutorial video natin. Napakarami nating tutorial dito sa ating channel. Meron tayong 260 plus na video na halos puro tutorial. Meron tayong overhauling, meron tayong tuning, meron tayong wiring, meron tayong converting at DIY at marami pang iba. So ayan yung mga video natin, no? Napakarami yan. Halos 260 videos yan mga kabiker. Hanggang sa dulo makikita nyo marami pa tayong mga videos, no? May mga overhauling tayo, carburetor tuning, katulad nga ng sinabi ko. Saka marami pang iba, hindi lang yan. So kung titignan nyo hanggang dulo, marami yan. Puro fixing. At saka meron pa tayong babala sa mga manlolokong mekaniko, yan. So marami, no? So 260 videos, pwede nating panoorin at i-check sa channel natin. So, yun lang. So, check nyo na lang dun sa ating channel. Yung malagyan ng diesel o tinatawag nilang crudo, yung motor mo. Yun na nga mga kabiker, marami sa atin ang gustong malaman tong ganitong usapin. Actually, madalas mangyari ito sa mga sasakyan lang, no? Bihira lang sa motor. Pero kung sakaling nangyari ba sa motor mo, hindi ka ba mababahala? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, mag-start na tayo. Yan mga kabiker, kung mapapansin nyo, meron tayong makina dito, no? So, mas maganda kasi meron tayong ginagamit na pang-discuss para mas lalong maunawaan nyo, no? So, tatalakayin natin ngayon yung diesel na nakarga sa ating motor. So, meron nga bang masisira sa makina pag nakargahan ng diesel o crudo yung motor natin? So, unti-unti nating sagutin, no? Dito kasi sa motor natin, bihira lang naman yung aksidenteng makargahan ng diesel yung motor natin, no? Ang tanong, meron bang masisira o wala? Once na aksidente na makargaan ng crudo yung motor natin, no, hindi pa nagtatapos doon na sasabihin na natin sira na, no? So, hindi pa. Kasi, pag nakargahan ng crudo yung tangke natin, hanggat hindi pa siya napapaandar, so hindi pa yan papasok doon sa may makina natin, no? Kasi magkaiba daw yung gasolina at saka crudo. Talaga namang magkaiba yun. Meron silang talagang pagkakaiba. Kasi, more on ang gasolina, no, kumpara sa diesel gas, yung diesel gas may halong langis, no? Parang ano siya, mas thicker, kumbaga sa gasolina napaka-thinner, no? Marami ang nagsasabi na yung crudo daw o diesel can burn by high pressure. Unlike daw sa gasoline which can burn by spark. Para sa atin naman mga kabiker, no, hanggat hindi pa napapaandar yung makina, walang magiging problema. Kasi nasa tangke pa lang yan. Once na na-start mo yung engine at nag-function yung carburetor, humigop na ng gasolina yan, no? Siyempre dadaan na yan sa intake at magseset siya ng gas sa combustion chamber. Ngayon, ang tanong, makakasira nga ba talaga yung diesel sa makina ng motor natin, no? Actually, yung diesel gas, hindi naman talaga nakadesign para dun sa mga gas na motor. Kasi more lang diesel is pang sasakyan lang eh, no? Hindi naman diesel yung mga 2-stroke na motor. Ang kinakarga dun, dati regular. Ngayon, unleaded na, no? Ang diesel kasi, hanggat hindi pa na-i-start yung motor, dyan lang sa tangke yan. Hanggat hindi nakaka-penetrate yan, papuntang combustion chamber, walang magiging problema dyan. At don't panic. Kasi nga, dito sa combustion chamber, kung alam natin yung combustion chamber, ito yung area ng cylinder block na kung saan nagko-combust yung gas para sunugin. Kaya nga combustion, no? May pagsunog. So, dito yung area ng combustion chamber. Dito sa may cylinder block natin. Ngayon, papasok ba yung diesel hanggang doon sa loob ng makina pag aksidenteng nalagyan ng crudo yung motor natin, no? So, hindi. Hanggang dito lang sa combustion, no? Huwag tayong magpanik kung nakargahan tayo ng crudo. Ang gagawin lang natin is i-drain natin yung tangke natin, no? Kung maari, huwag na nating i-start, no? So, i-drain lang natin and then linisin natin mabuti hanggang sa malinis na at wala ng residue na naiwan.
No? So dito, hindi na magpe-penetrate dyan hanggang dun sa transmission yon. Hindi naman siya makaka-escape eh. Kasi ang diesel, no, na-set sa combustion yan, susunugin lang yan. Pero yung motor mo, sobrang usok. Alam naman natin yung diesel, may halong langis yan. Hindi 50%, hindi 30%. Maliit na amount lang na langis. No? Kaya nga hindi lang siya fuel eh. Meron siyang konting langis na type of lubricant, no? So, meron siyang konting oil na pwedeng mag-lubricant, no? So, sa atin, kung aksidente na nakargaan ng crudo yung motor natin, no? Huwag tayong mag-worry o mag-panic. Hanggang dito lang yun sa combustion chamber, no? Hindi na siya makaka-penetrate. Maliban lang pag FI yung motor natin, meron niyang injector, meron niyang fuel pump. So, ang magiging problema niyan, magkaka-error yan, no? So, bakit magkaka-error? Pag unnecessary na merong na-trace yung ECU natin, doon na magkakaproblema. No? Napaka-sensitive ang ECU kumpara dito sa mga motor nito kasi ang mga FI ng motor, nakabase na yan sa ECU. Kaya nga tinatawag na ECU, Engine Control Unit. Siya yung kumokontrol mga electrical at accessories ng motor. No? Kasi yung sensor ng mga FI, yan, binabantayan yan yung mga maaring makapenetrate doon sa motor na necessary. Ultimo ngang mga shock ngayon, may mga sensor yung mga modern bikes. Napaka-high-tech na yung mga modern bikes ngayon. So dito walang magiging problema kasi mga ganitong motor, wala naman pwedeng mabarahan dito like yung fuel pump ng mga agong motor ngayon, no? Na nagsilabasan. Wala rin naman tong mga sensor o injector na pwedeng mabarahan at wala rin namang ECU kasi carburetor type naman nito, no? So dito hindi ganong problema, no? Ang nagiging problema lang siyempre sa mga FI. Kaya nga doon sa mga may sasakyan na nakargahan ng crudo, no, abala pa sa kanila yon kasi nagmamadali sila at nakargahan ng crudo. Ayan. So i-drain muna yung crudo sa tangke nila. Siyempre ikakalibrate yan para mas madali at maayos agad, no? Kaya nga payo ko dun sa mga gasoline boy, no? So, checkin nilang mabuti yung ikakarga nila. Pero, siyempre, bago naman nila ikarga yon, magtatanong muna sila dun sa magpapakarga. Doon naman sa magpapakarga, kailangan sabihin niya na kagad yung ikakarga niyang gas kung anong klase, kung diesel ba o premium, no? Para walang magiging problema, para maayos, walang abala. So sa akin, kung hindi siya FI, walang masyadong magiging problema. So yun lang mga kabiker. Kung nagustuhan nyo tong video mga kabiker, huwag nyo kalimutan i-like, and then i-share, and then syempre, subscribe nyo na rin. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So yun lang mga kabiker, thank you for watching. God bless.